Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes, garantisadong mabilis lang to. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, aabangan mamaya ang submission on the merits ng depensa. Dito ipapakita ang mga ebidensya at kontra-argumento, gaya ng pagpili lamang daw ng prosekusyon sa mga pahayag na papabor sa kanila. Para naman sa Filipino Defense Team, huwag tingnan ng ICC ang usaping politika sa bansa. Narito ang report. Maganda nga rin daw sana ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea kung makikita nila si dating Pangulong Duterte mamaya. Yun nga lang, minabuti nito na huwag nang dumalo sa pagdinig, bagay na inaprobahan naman ng Pre-Trial Chamber 1. Naiintindihan daw ng dating Pangulo ang karapatan nitong humarap sa pagdinig, subalit pinili nang huwag nang gamitin ang karapatang ito at naiintindihan ang anumang implikasyon. Nakalaan ang buong 3 sesyon mamaya ng submissions on the merits para sa depensa ni dating Pangulong Duterte. Ang defense team naman ang maghahain ng mga ebidensya at argumento kung bakit hindi na dapat pang magkaroon ng paglilitis. Maaaring ituon ng depensa ang pagtutol sa jurisdiksyon ng ICC, kabilang ang argumento kung may kapangyarihan ang korte na dinggin ang kaso. Gayon din ang pagkwestiyon sa bigat at kredibilidad ng ebidensya ng prosekusyon. Matatandaan sa opening statement na magkabilang panig nitong Lunes, una nang tinabla ni Nicholas Kaufman ang ilan sa mga presentasyon ng prosekusyon. Pinipili lang daw ng mga ito ang mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte at hindi ang kabuuang konteksto. In contrast to the 20 speeches on which the prosecution relies to prove incitement to kill, we have found 35 more which say the complete opposite. To our police officers and other officials, do your job, and you will have the unwavering support of the Office of the President. I will be with you all the way. Abuse your authority, and there will be hell to pay, for you will have become worse than criminality itself. Asahang daragdagan pa ito mamaya ng depensa kung saan kaabang-abang ang magiging estratehiya kung magbibigay ito ng agresibong pagtutol sa jurisdiksyon o itutuon sa teknikal na paghimay sa ebidensya ang punto. Tiwala naman ang Duterte Filipino legal team na nasa The Hague na mailalatag ng defense team ang mga ito. Gayunman, komento ni Attorney Martin Delgra, dapat daw tingnan ito ng maayos ng ICC at alisin ang usapin ng politika. Unique in this case is the political character in this case. Tanggalin mo yung political dimension. We're very confident that the former president would win his day in court. But with the political dimension, starting with the forced surrender, if I may say, a kidnapping of the president from the Philippines. It's already political in character. Ang magiging takbo ng submissions ngayong araw ang magsisilbing indikasyon kung gaano katatag ang magiging laban ng dating Pangulong Duterte bago pa man umungsad ang kaso. Mapapanood nyo po ang live streaming ng Day 3 sa pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula ICC sa The Hague, Netherlands. Mamaya sa All TV News PH sa Facebook at Planet Cable Channel 3. Alas 5 po yan ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Pinahayag ng National Unity Party o NUP na posible nitong hindi suportahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Alamin kung bakit sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Wala pang nakikitang bago at mahalagang ebidensya ang NUP para muling talakayin ang mga isyong naimbestigahan na sa Kamara kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas sa pahayag ng NUP nitong February 25, sinabi ng partido na hindi boboto pabor ang NUP sa pagpapatalsik sa pwesto sa pangalawang pangulo, maliban na lamang raw kung may lalabas na bagong matibay na ebidensya laban sa bise. Naniniwala rin ng partido na dapat pagtuunan ng Kongreso ang masagarang mga issue tulad ng economic stability, public safety at kapakanan ng mga Pilipino. Gayunman, bukas pa rin ang NUP sa pag-review ng anumang bagong ebidensyang ihaharap sa mga pagdinig at iginiit na ang kanilang magiging desisyon ay nakabatay sa konstitusyon at rule of law. 4 na impeachment complaint ang kinakaharap sa Kamara ni VP Sara.
Ang una ay inendorso ng Makabayan Coalition ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Elago at Kabataan Representative Rene Co. Ang pangalawa ang inendorso ni Akbayan Party List Representative Percival Sendenya at Mamamayang Liberal Party List Representative Lailad Lima. Inendorso din ni De Lima ang pangatlong reklamo, habang sina Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila Representative Bienvenido Abante Jr. ang nag-endorso ng huling reklamo. Isa ang NUP sa pinakamalaki na political group sa bansa. Pinamumunuan ito ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Nakatakdang talakay ng House Committee on Justice ang substance and form ng mga reklamo sa Lunes, March 2. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na nirerespeto nito ang desisyon ng NUP. Decision po nila yan. May kalayaan po sila mag-decide. Hindi naman po sila sinasaklawan ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Kung ano po yung desisyon nila, malamang yun po yung nakikita nilang magiging magandang aksyon para sa kanilang political party. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, nangyaring sunog sa Intramuros, selos umano ang dahilan. At 180 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na harang ng Bureau of Customs sa Celebes Sea. Naharang ng Bureau of Customs ang isang vessel na nagtangkang mag-smuggle ng iligal na sigarilyo sa Celebes Sea nito Martes. Naharang ang nasabing sasakyang pandagat 52 nautical miles west ng Calamansig Port sa Sultan Kudarat. Sa isinagawang inspeksyon ng otoridad, tumambad ang 3,000 master cases ng iligal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 180 million pesos. Dinala ang mga nasamsam na kontrabando sa Naval Station Romulo Espaldon para sa opisyal na inventaryo at documentation alinsunod sa tamang protocol sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act. Selos ang tinitingnan dahilan para sunugin ng isang ex-convict ang kanilang bahay, dahilan para matupok pa ang ilang kabahayan kahapon sa Intramuros, Maynila. Ayon sa mga residente, binuhusan ng gasolina ng lalaki ang sarili nilang bahay at sinindihan. Nabatid nakakalaya lamang nito bago ang insidente. Sinabi ng mga kapitbahay na nagalit umano ang sospek matapos umanong iwan siya ng kanyang asawa para sa ibang lalaki. Hindi bababa sa 300 kabahayan ang naapektuhan at tinatayang 600 families ang nawalan ng tirahan. Kasalukuyang iniimbestigahan at maaaring maharap sa kasong arson at reckless endangerment ang ex-convict. Sa darating na summer, isama nyo na sa inyong bucket list ang White Beach ng Boracay dahil muli itong napasama sa listahan ng TripAdvisor's 2026 Traveler's Choice Awards. Best of the Best Beach in Asia. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Pasok sa listahan ng TripAdvisor's 2026 Traveler's Choice Awards, Best of the Best Beach in Asia ang White Beach ng Boracay, kung saan nakuha nito ang 6th spot. Inilarawan ito ng travel platform sa puti at pino nitong buhangin, picturesque sunset at asul na dagat na perfect para sa swimming at snorkeling. Nakuha naman ang Banana Beach sa Phuket, Thailand ang unang pwesto. Sumunod ang Kilingking Beach ng Indonesia, Randhanagar Beach at Palolem Beach ng India at Mirisa Beach ng Sri Lanka. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.